Hindi, anong sinabi mo? Biyuda ka man at may 3 anak, wala akong pakialam. Kailangan ko pang magpalit ng apelyido at maging kapangalan ng mga anak mo? Huwag kang magmadali. Hindi lang ikaw. Pati tatay mo kailangan ding magpalit ng apelyido. Bakit? Kasi, baka paglaki ng mga bata, tanungin nila ako kung bakit hindi kami magkapangalan ng tatay nila. Mahirap ipaliwanag yon. May sira ka ba talaga? Ikaw ang may sira. Talaga namang. Hoy, saan ba ninyo hinahanap ang mga baliw na to? Dati akong mandirigma ng dakilang siya, ngunit nang mapanganib ako, ang kaluluwa ko'y napunta sa modernong panahon. Nawala ang kuya ko noong bata pa, kaya pinipilit ako ng nanay ko na magkaroon ng anak para magpatuloy ang aming lahi. Kung hindi, mapipilitan akong maging palaboy. Sa dami ng tao sa mundo, saan ako hahanap ng magiging ama ng aking mga anak? Tulong! May makakaligtas ba sa amin? Tulong! May makakaligtas ba sa amin? Huwag kayong lumapit. Sabi sa taas, kapag nahuli natin sila, 5 milyon ang premyo. Dalhin ninyo sila. Kung gusto ninyong mabuhay, umalis na kayo ngayon din. Takbo na, bilisan ninyo. Salamat, Binibini. Hoy, teka muna, Binibini. Ikaw ba si Shen Qinglan ng Tsinghua University? Ang top-notcher ng buong probinsya? Kayo po ba? Ako si Madam Rong Yi, asawa ng chairman ng Lu Group, Rong Yi. Qinglan, anak, may hihilingin sana ako sa'yo. Gusto mo bang maging manugang ko? Tinitripan mo lang ako, tita. Hindi, seryoso ako. Ang anak kong si Lucy, 22 taong gulang na, naulit sa grade 12. 3 gusali ng paaralan. 5 laboratorio ang ginastos para lang makapasa sa kolehiyo. Ngayong 2nd year na siya, laging lumiliban. Kung hindi pa aayusin, masisira na ang buhay niya. Basta pumayag kang maging manugang ko, pangako ko sa'yo, isang fully furnished na bahay at 5 milyong piso pa. Huwag kang mag-alala, hindi ito panloloko. Ito ang anak ko. Siya? Nililigiran na tayo ng mga taksil. General, tumakas ka na! Luzia. Ate Lan, kung may susunod na buhay, sasabihin ko ng mas maaga sa'yo. Ako, mahal kita. Luzie, wag. Luzie. Luzie. Mahal din kita. Ikaw lang ang minahal ko. Kung may susunod na buhay, hahanapin kita ng mas maaga. Luzie, akala ko, hindi na kita muling makikita. Lanlan, ano na? Napag-isipan mo na ba? Sige, papayag ako. Ayos. Ayos talaga. Tatawagan ko na ang munting asawa mo. Hoy, Anak, kami ng tatay mo ay nakahanap na ng mapapangasawa mo. Umuwi ka na agad. tingnan nga natin kung sino ba yung dalaga na matibay ang kapalaran. Lanlan, ito na ang bahay namin. Nasa itaas ang anak kong lalaki. Kahit na wala siyang pinagkatandaan. Gwapo naman siya. Hay nako. Anong silbi ng pagiging gwapo? Kung alam mo lang ang mga kalokohan na ginawa niya noon, gusto ko na siyang ipasok sa reformatory. Tumahimik ka. Gusto mo bang mag-isa lang sa buhay ang anak natin magpakailanman? Noong nakaraan, nagkakagulo rin yung batang yan sa kampo ng militar. Napasunod ko rin naman. Tito, tita, sanay na ako sa martial arts. Marunong ako humawak. Ako ang bahala sa kanya. Oy, Shen Qinglan, ikaw pala yung probinsyana. Luzie, sa wakas, nakita na rin kita.
Luzie, nababaliw ka ba? Bumaba ka at humingi ng tawad kay Lanlan? Bumaba ka. Bumaba. Mag-sorry ka agad. Humihingi ako ng tawad? Bakit ako? Tingnan mo naman ang katawan niya. Sakto lang. Ang mukha naman. Pwede na? Ma, lumalala na talaga ang panlasa mo. Hayop ka. Bakit ka ganyan? Walang modo. Ayos lang. Ang huling taong nangahas magtapon ng gulay sa mukha ko ay ang deputy commander ng kaaway. Ang kanyang ulo ay pinugutan ko at ibinitin sa pintuan ng lungsod ng 3 araw. Bakit mo pinuputol ang cellphone? Ay, ulo ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ay ulo. Hay nako, ikaw talaga. Tita, kung hindi naman ito makakamatay, pwede ko bang suntukin ang bata? Hayaan mong mabuhay siya. Basta't mabuhay siya at makapag-anak pa. Ma, tunay ba akong anak mo? Tunay kang anak ko. Pero nasayang na ang malaking account mo. Kailangan na nating mag-level up ng bagong account para magmana ng bilyon-bilyong yaman. Hoy! Ikaw! Anong gagawin mo? Sa buong buhay ko, wala pang nangahas na sumalungat sa akin. Tsk! Dahil hindi mo pa ako nakikilala. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako mahilig magtapon ng dahon ng gulay sa iba. Mahilig din ako. Aray, Makinig ka. Narito ako para maging asawa mo. Ngayon din, humingi ka ng tawad sa akin. hindi ako hihingi ng tawad. Inahampas mo ako? Ma! Saan mo hinanap ang babaeng ito? Bitawan mo ako! Anak, huwag kang mag-alala. Si Lanlan ay sanay sa martial arts mula pagkabata. Nangako siya sa akin na hindi kanya pipilayin. Sasabihin ko sa inyo, kahit mamatay ako, hindi ko papayagan ang kasal na ito. Wala kang magagawa. Oy, Bukas na tayo magparehistro. Ang gulo-gulo ng buhok mo, nakakairita tingnan. anong nangyayari? Ano ba ang gusto mong gawin? Sa kampo ko, kapag hindi maayos ang ayos, papaluin ng 30 beses. Ate, meron ka bang pang-ahit? Wag, bibigyan kita ng babala. Ang gupit ko, creative director ang gumawa nito. Mas mahal pa ito kaysa buhay mo. Shen Qinglan, kung gagalawin mo ang buhok ko, hindi kita patatawarin. Aray, nawala ang maganda kong buhok. Anak, sa wakas hindi ka na mukhang galit na loro. Tignan mo nga. Talagang namana mo. Ang perpektong gwapo kong mukha. Magbigay ka sa akin ng 3 apo. Siguradong mas gaganda ang bawat isa. Ma, pa? 22 taong gulang pa lang ako. Gusto kong magmahala ng malaya. Ayokong magpakasal at mag-anak. Wang Quan! Nandito ako, Kuya Ye. Fugi! Nandito ako, Kuya Ye. Handa na ba kayo? Handa na. Bilis! Bilisan nyo! Huwag kang mag-alala, Kuya Ye. Sasaluhin ka namin. Oo, wag kang mag-alala. Bumaba ka na. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga tropa talaga ang maaasahan. Wang Quan, kailan ka pa nagkaroon ng malaking dibdib? Ang lambot pa hawakan. Sasabihin ko sa'yo, wala nang lugar para sa akin sa bahay na ito. Nagdesisyon na ako. Nakipagkita na ako sa mga taga-North. Aalis ako ngayong gabi.
Magtatago muna ako ng 3 taon. Tapos babalik ako. Gusto mong tumakas sa kasal? Sige, sige, alis na tayo. Ikaw? Bakit ka nandito? Narinig ko ang sinabi mo. Gusto mong tumakas sa kasal? Ano ba yan? Wala naman. Paano naman nangyari yon? Ang ibig kong sabihin, sumama lang ako sa mga tropa ko para maglakad-lakad. Sa kampo ko, ang mga deserter binibigyan ng 20 palo. Ngayon, tumakas ka sa kasal? Deserter ka rin ba? Hindi. Bakit ang hirap mong kausapin? Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Nilalabag mo ang kagustuhan ng isang mabuting lalaki. Alam mo ba yan? May batas din ang pamilya sa ilalim ng batas ng lipunan at sinabi ng nanay mo na ako na ang bahala sa'yo ngayon. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Tulog na tayo. Matulog. Ayoko matulog. Second year college pa lang ako, ayoko pang umuwit mag-anak. Bro, wala na kaming magagawa, bro. Sige na. Hindi pa niya ako naaalala ngayon. Normal lang na may pagtutol siya. Ganito na lang. Pag-usapan natin. Pwede kang magpakasal sa akin ng palihim pansamantala. Sa school, ituloy mo lang ang pagiging binatang walang modo. Kondisyon. Simula ngayon, mag-aaral kang mabuti. Sa bawat subject na papasa ka, bibigyan kita ng 1 linggong kalayaan. Paano kung lahat ay pumasa ko? Pagkatapos, kukumbinsihin ko ang mga magulang na ipagpaliban ang plano nating magkaanak. Alam ko na gusto nga talaga niya sa ganda ko. Bakit ko dapat paniwalaan ka? May pagpipilian ka ba? Tio. Kapag nakalayan ako, paalisin kita agad. Lumabas na sila. Ayos. Ang ganda ng tanawin. Nakapagparehistro na rin kayo. Dati, ganito karangyaan. Noong panahon ng tagumpay ko lang, nakita ang ganitong selebrasyon. Hindi. Naipakasal ko na ang anak kong lalaki. Oo nga pala. Ito ay ang pangako ko noon kay Lanlan bilang dote. Simula ngayon, ang buong pamilya Lu ay pinagkakatiwala ko na sa iyo. Hawakan mo. Mababait naman pala ang biyenan ko. Sa nakaraang buhay, napansin ko na talagang madami siyang anak. Sa buhay na ito, kung magiging matagumpay ang relasyon namin, tiyak na magkakaroon tayo ng maraming anak at apo. Salamat tatay. Salamat, nanay. Ngayong gabi ang inyong unang gabi bilang mag-asawa. Magpahinga na kayo ng maaga. Sikapin nyo na magkaapo na ako sa lalong madaling panahon. Kaya nyo yan. Huwag mong isiping pag nakuha mo ang loob ng mga magulang ko, ay magiging asawa na kita. Maghintay ka ngayong gabi. Tingnan natin kung paano kita pagtutumbahin. Tingnan mo ngayong gabi kung paano kita paiiralin para umurong. Urong! Ikaw. Ano to? Ate, ngayong gabi ay gagawin ko sa'yo ng isang skincare. Una, kailangan nating asikasuhin ang iyong mga braso at ang maliliit na buhok sa iyong mga binti para maayos natin. Kasi baka masaktan ang balat ko mamaya. Masakit.
Ganito na ako kabakla. Hindi ka pa rin tumakas. Ang itsura mo ngayon ay mas maganda pa kaysa sa mga aktres sa entablado. Ay naku, nakakainis ka. Gusto ko lang sa ating unang gabi ay magkaroon tayo ng konting romansa. Hindi mo inaasahan to, di ba? Ganito talaga ako sa totoong buhay. Natatakot ka na? Kung aatras ka sa kasal ngayon, huli na ang lahat. Kayo namang mga mag-asawa sa modernong panahon, mahilig sa role-playing. Pero, ang kulay rosas na suot mo ay nagpapaganda sa'yo. Gusto ko. Pero wala namang kwenta. Gusto mo bang subukan natin ang ibang laro? Sandali, hindi ganito ang paglaro nito. Sandali lang, huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa'yo, kahit na makuha mo ang katawan ko, hindi mo pa rin makukuha ang puso ko. Sabi ng mga dating kasama ko, mag-asawa tayo. Pag madalas magkasama, lalabas din ang pagmamahalan. Gusto mo talagang matulog ako sa'yo? Ako. Hindi ko pa alam yun. Hindi alam? Yung ibang mayayamang binata, sa edad na 20, ama na, ikaw ngayon, kasal ka na, walang nagturo sa'yo? Sinong magtuturo sa akin? Sasabihin ko sa'yo. Malinis ang buhay ko sa loob ng 20 taon. Hanggang ngayon, birhen pa rin ako. Laging nag-iingat sa mga babaeng mapang-akit. Isang mabuting lalaki. Kaya wag ka nang umasa. Hindi ako papayag. Ayaw mo? Laulu, pakinggan mo. Mas marunong talagang maglaro ang mga kabataan ngayon. Akin ka na, tapos magre-rebelde ka pa? Aray, aray, aray. Masakit, sinasaktan mo ako. Kaya, gusto mo bang maging asawa ko o hindi? Kung magpapakabait ka? Gagaan ang kamay ko mamaya. Imposible! Hindi ako susuko. Susuko ka ba? Hindi ako susuko. Talagang hindi. Hindi. Talagang hindi ako susuko. Sige, magmatigas ka pa. Oh, maligas talaga ako. Tapos na ba ang laro? Huwag mo nang sirain yan. Paano nangyari yon? 22 anyos na siya. Tamang edad para magkaanak. Magandang edad. Sa ganitong sitwasyon, malamang magkakaapo na tayo. Tama. Kung ganon, Tara, tayong matatanda, maglibang-libang din tayo. Kapag hindi ako pinapalo ng tarantadang yun, ang ganda-ganda niya. Nakatingin ka pa? Sinong tumitingin? Ang hina-hina mo naman. Sinong mahina? Ikaw kasi, kagabi mo ko inistorbo ng buong gabi. Ang galing ng anak natin. Hindi na sayang ang pangalang ibinigay natin sa kanya. Talagang wild ang pamamaraan niya. Ma, hindi ganoon ang nangyari. Bago mag 9:30 ngayong umaga, makikita kita sa eskwelahan. Tsk, bakit kita pakikinggan? Pa, ma, tinatakot niya ako. Gusto niyo ng manugang o gusto niyo pa rin ako? Manugang. Sige, pupunta ako. Lanlan, 2 araw ka pa lang dito. Pumayag na siyang pumasok sa eskwelahan. Mukhang ikaw lang ang may kakayahan.
Pero puro mga pasaway ang mga kaklase niya. Mga batang mayaman at walang disiplina. Hindi na sila kayang kontrolin ng mga guro. Sa mga susunod na araw, asa kami sa'yo para disiplinahin mo siya ng maayos. Huwag kang mag-alala. Sa buong buhay ko, sisiguraduhin kong siya'y mamumuhay ng payapa at maayos. Nandiyan na ang demonyong buhay. Pumasok siya ngayon. Parang sumikat ang araw sa kanluran. Sir Ye, nandito na siya. Sir Ye, bakit ka sumipot ng maaga ngayon? Baka naman pinilit ka ng asawa mong masungit na babae. Ano ba alam ninyo? Kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti, mapipilitan kayong umuwi para magpakasal. At mag-anak, 3 pa. Siyempre hindi. Bigla kong naisip na pagmanahin ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya ko. Kaya mula ngayon, mag-aaral ako ng mabuti. Ayos yan, Sir Ye? Sir Ye, may problema. Kinulong si Kyuya ni Guchen sa lumang gusali. Si Guchen at mga kasama niya, nambubuli na naman ng babae. Tara, tingnan natin kung paano ko siya aayusin ngayon. Tara na. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Huwag kang makialam sa mga problema ko. Anong nangyari? Anong pinagmamalaki mo? Si Sir Ye ko hindi magkakagusto sa tulad mo. Tama. Huwag kang makialam sa mga gawain ni Sir Ye. Tigilan mo yan. Yung si Guchen, yung bully sa eskwela, kinidnap niya si Kyuya. Gusto raw niyang maghiganti kay Sir Ye. Luzi, tingnan ko kung saan ka makakatakas ngayon. Guchen? Ninakaw mo ang mga lihim na dokumento ng militar. Ngayong araw na ito, ako mismo ang papatay sa'yo, traitor. Siya yon? Ang traitor ng dakilang siya. At siya rin ang pumatay kay Luzi. Anong gusto ninyo? Huwag kang lalapit. Nung hinahabol kita, ayaw mo sa akin. Akala mo mas maganda si Luzie kaysa sa akin. Ngayon, gusto kong malaman kung pagkatapos kong sabihin, gusto pa ba ni Luzie sa'yo? Umalis ka. Kami ni Lu, hindi ganoon karumi ang iniisip mo. Sige, umalis ka. Talagang aalagaan kita ng husto. Luzie, ikaw na naman. Bakit ba ang hilig mong makialam? Oo, makikialam ako. Anong problema? Masamang tao ka. Ilang babae na ang inapi mo sa paaralan. Akala mo wala nang makakapigil sa'yo. Ngayon, ako ang magparusa sa ngalan ng hustisya. Akala mo talaga, ikaw ang tagapagtaguyod ng hustisya? Paulit-ulit kang sumisira sa mga plano ko. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Sugurin ninyo. Lu, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon, walang makakaalis sa'yo dito. Hindi mo ba talaga inakala na ito lang ang handa ko? Nagdala ka ng ganito karaming tao? Bro, talunan tayo sa bilang, pero hindi sa lakas ng loob. Tama siya. Alam ko na may kaya ang pamilya mo, pero hindi rin mahina ang pamilya namin. Ngayon, kahit maging pilay ka man, kaya kong ayusin ang lahat. Sugurin ninyo. Mga tol, patayin niyo siya! Sugod. Sir, Sir, tulungan mo ako. kuya, tulungan niyo ako. Kuya, kuya, ingat.
Diyos ko, wala kang galang. Gago ka! Ang galing ng asawa ko. Alam pang protektahan ang pag-aari naming mag-asawa. Mabuti, Bastos ka! Ikaw talaga, Luzie. Ang swerte mo talaga. May darating pang isang gustong mamatay. Kahit pa dumating ang isa pang ayon, pahihigain ko pa rin kayong dalawa. dali, dalhin mo ang mga tao mo at umalis na. Hindi pwede. Hindi kita iiwan mag-isa. Gusto mo pang umalis? Tingnan mo nga, kung makakaalis ka pa. Tigilan nyo na. Halika rito. Suntukin nyo. Huwag! Huwag! Wag. Wag. Wag mo akong patayin. Luzie, Ate Lam, kung may susunod na buhay, sa susunod na buhay, sasabihin ko sa iyo ng mas maaga. Ako, mahal kita. huwag. Luzie! Luzie, huwag! Hanggang ngayon, gusto mo pa ring saktan si Luzie? Papatayin kita ngayon din, upang wala ng problema sa hinaharap. Wag. Masamang tao. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka palalampasin ng pamilya Gu. Wag. Wag, Pakawalan mo ako. hindi ko bitawan. Huwag kang gumawa ng karahasan. Bakit? Ngayon ay lipunan na may batas. Kahit na magaling ka sa pag-aaral, hindi mo alam ang simpleng kaalamang ito. Ang pagpatay ay may kapalit na buhay. Gusto mo bang mamatay? Ang panahong ito ay talagang nakakainis. Kung noong sinaunang panahon, noon pa sana siya namatay sa baril ko. Bitawan. Pwede kitang hindi patayin. Pero si Luzie ay tao ko. Kung sa hinaharap ay muling gagalawin mo siya. Tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Shen Qinglan. Ang pamilya Lu ay laging kalaban ng pamilya Gu ngayon dahil kay Lu Zi. Pinahiya mo ako. Tandaan mo, ako si Gu Chen. Ang pamilya Gu ay hindi ka palalampasin. Kung gayon, hintayin natin. Sa oras na yon, ang galit mula sa nakaraang buhay isasama ko. Umalis. Ate, ang galing ng galaw mo kanina. Ang pogi talaga. Oo nga, ang galing mo talaga ate. Mula ngayon, kaming dalawa, buhay namin ay nasa iyo na, patro. Kanino kayo? Oo nga pala, ginanyan mo siya kanina, tiyak na gagantiyan sa'yo. Anong gagawin natin? Madali lang. Suntukin ng suntukin hanggang mamatay. Basta okay kayo. Sa hinaharap, layuan ninyo si Gu Chen. Naiintindihan ninyo?
Bakit ang daming dugo? Uwi na tayo. Patingnan kita sa doktor. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman malala ang mga sugat ng pasyente. Ang dami ng dugong nawala niya. Paanong hindi malala? Mga galos lang sa balat ang karamihan. Oo nga pala, kailangan ninyong maging maingat. Hanggat maaari, kahit na gumaling na ang mga sugat niya, maiiwan pa rin ang mga peklat. Salamat. Dito po tayo. Mabuti naman. Mabuti naman. Hayop ka. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi masasaktan si Lanlan. Ma, tainga ito ng anak mo. Hindi tainga ng baboy. Ma, hindi naman talaga siyang may kasalanan. Dahil lahat yan kay Guchen. Gusto lang naman niyang ipagtanggol ang kaklase. Lanlan, huwag mo siyang ipagtatanggol. Ang alam lang niyang gawin araw-araw. Magpahinga ka ng maayos at gumaling ang sugat mo. Mamaya, papaglutuin ko ng sabaw ng manok para sa'yo, para lumakas ka. Ngayon, ako na ang bahalang turuan, ang hayop na to. Halika. Hindi naman siguro talaga mananakit si Ma kay Lucy di ba? Ma, ako ang tanging anak ninyo ni Pa. Kung masaktan mo ako, wala na kayong magandang anak. Ikaw. Hayop ka. Alam kong ayaw mong magpakasal. Pero mabait si Lanlan at responsable. Bagay na bagay siyang maging babaeng puno ng pamilyang Lu. Hindi ko siya gusto. Akala mo sa buong lungsod ng Rongcheng, may gusto bang magpakasal sa'yo? Kung hindi ako, at ang tatay mo hanap ng asawa para sa'yo, sa buong buhay mo, hindi ka makakapag-asawa. Xiao Ye, malaki ka na. At dahil sa pagligtas niya sa'yo ngayon, ang utang na loob na ito, dapat mong pagtanggihan siya. Dalhin mo agad ang mga tao mo umalis. 1807. Hindi pwede. Hindi ko kayang iwan kang mag-isa. Sige, Ma. Alam ko na ang gagawin. Di, Okay. Alam mo na, okay. Ingatan mo si Lanlan. Kung hindi babalatan kita. Lucy, bumalik ka na. maghiga ka ng maayos. Bakit ka bumaba? Kanina, si Mama, sinaktan ka ba niya? Hayaan mo akong tingnan. Ay, wala. Pinapagawa niya sa akin. Alagaan kang mabuti. Ito ang sinabawang manok na niluto ng nanay ko. Ako mismo ang gagawa. Pakainin ka. Uminom, manok. Sabaw. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Pinapangalagaan ka nila, kaya't inalagaan mo ako. Aking munting asawa. Ang sunod-sunuran mo. Paano kita gagantimpalahan? Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? Asawa ko. Hindi ba ganito ang mga asawang babae? Tinatawag ang asawa? Huwag mo akong tawagin ganyan. Bagamat kasal na tayo, hindi naman talaga tayo magkakilala. Sa susunod, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Tatawagin kita sa pangalan mo. At napag-usapan na namin yan. Basta ako'y mag-aaral ng mabuti, papayag kang makipaghiwalay sa akin.
at palalayain mo ako. Gusto mo pang makipaghiwalay? Hayaan mo na. Unti-unti na niya akong tinatanggap. Kaya pwede rin tayong magkaroon ng damdamin sa pagdaan ng panahon. Sige, Ang bilis sumagot ng babaeng ito. Talagang para lang sa kontrata kaya niya ako pinakasalan. Sige na, inumin mo na ang sabaw ng manok. Uuwi muna ako sa kwarto para matulog. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. May iba ka pang kailangan? Ano ang gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, kahit gusto mo ang katawan ko, hindi mo pwedeng labagin ang kagustuhan ng isang lalaking may dangal. sinabi mo lang na huwag kitang tawaging asawa. Hindi mo sinabing hindi ako pwedeng gumawa ng ibang bagay. Marami akong lakas at paraan. Kaya mas mabuti na huwag kang lumaban sa akin. Diyos ko, hindi ko kayang manalo sa away. Ito na kaya ang kapalaran ko? Ikaw, Nasugatan ka ni Guchen. Lalagyan kita ng gamot. Maganda ba? maganda. Luzie, anong ginagawa mo kanina? Dapat lang na magustuhan ng asawa ang asawa niya. Iyon ang inaasahan. Ako, hindi ko naman naramdaman yon. Nawala lang talaga. Ang isip ko, sing. Lalaki nga. Salita lang yan. Iba ang nasa puso. Wala akong ganoon. Oo nga pala, salamat sa nangyari kanina. Pero, wag mo na akong pakialaman sa susunod. Lalaki ako. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng babae. Hoy, asawa ko! Kung talagang nagsisisi ka, makinig ka na lang sa akin sa hinaharap para di na ako mag-alala. Ang bait mo naman. Luzie, Luzie, anong klaseng babae bang hindi mo pa nakilala? Paano ka nagpatalo sa tawag niyang asawa ko? Ginagawa ko lang ito para makabawi sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito si Ate Alan. Sa nakaraang buhay, ang inang reyna ni Luzie ay hindi pinapaboran. Pinatay ng buhay sa gitna ng bagyo. Mula noon, natatakot na siya sa kulog. Luzie, kung natatakot ka, yakapin mo lang ako ng mahigpit. Hindi ako natatakot. Sinong natatakot? Si, pumunta ka na ngayon sa kwarto para sa bisita. Ay, totoo nga. Malambot pala ang katawan ng babae. Ang sarap yakapin sa pagtulog. Talaga? Hindi ka pala umalis. Bakit hindi ka sumagot? Nagbabasa lang ako kanina. Buti na lang nagising ka na. Tumayo ka na at magbihis. Baba tayo para mag-ehersisyo. Mag-ehersisyo? Ayaw ko. Nakalimutan mo na ba kagabi ang pangako mo sa akin? Balak mo bang hindi tumupad? Mahal, kung talagang nagsisisi ka, makinig ka na lang sa akin sa hinaharap
Para hindi na ako masyadong mag-alala. Oh, tumayo ka. Ipagpatuloy mo ang pagsasanay. Ay nako, hindi na ako makakaya mag-practice. Mahal. Hindi ko inaasahan ang pasaway na batang ito. Hindi ko inisip na may araw na magiging masunurin ng ganito. Sa pamamagitan ng mahigpit na disiplina, nagkakaroon ng masunuring asawa. Ang manugang na ito, mukhang tama ang pinili natin. Kapag handa na ang panahon, ang batang ito, kaya ring humawak ng buong pamilyang Lu natin. Kumain ka na agad. Kain na. Pihikan. Mahina ang katawan ni Luzie mula pagkabata. Kaya naman ang pamilya Lu ay sobrang inalagaan siya. Mula ngayon, huwag kang pihikan. Ayoko ng gulay. Ayaw mo? Dagdag na pagsasanay. Ikaw, Yung mga chichirya na itinago mo sa kwarto mo, itinapon ko na. Kung ayaw mong magutom mamayang gabi, sumunod ka lang. ano? Imported na chichirya yun. Ang dami pa naman. Kakain ka ba o hindi? Kakain. Luzie, hindi ka ba ang malikot na demonyo? Bakit ngayon parang tuta ka na lang? Sige na, may utang na loob ako sa kanya eh. Pumas agad. Para matapos na to. Ang batang lalaking to. Masunurin pa ngayon kaysa sa nakaraang buhay. Ano bang ginagawa mo? Madilim ang ilaw. Masasaktan ang mata mo. Bakit mo ko tinitingnan? Wala akong tinitingnan. Kung may hindi ka maintindihan, pwede kang lumapit sa akin. Hindi ko inakalang sa panahong ito, ang mga babae ay may pagkakataon na makapag-aral, maghanap buhay, at mamuno. Kailangan kong mag-aral ng mas mabuti habang may oras pa. May pagkakataon din pala ang mga babae na mag-aral, magnegosyo, o pumasok sa politika. Dapat magmadali ako at mas pag-igihan ng pag-aaral. Gutom na ako. Wala, hindi ako gutom. Aling Wang, pakikuha nga ang midnight snack na ipinapaghanda ko. Ito ay espesyal na inihanda para sa akin? Kanina pa kita napansing kaunti lang ang kinain mo. Matagal ko nang narinig na mahilig ka sa mga ganito. Kaya ipinagawa ko ito ng espesyal para sa iyo. Noong bata ako, ito ang paboritong ipagluto sa akin ni Lola. Hindi ko inaasahan. Na alam niya ito. Ito ang paboritong gawin para sa akin ni Lola. Akala ko, alam niya pala. Mukhang ang pakiramdam ng may asawa ay parang okay din.
Kagabi, hindi ba ako natulog sa study room? Siya ang nagbuhat sa akin dito. Parang napanaginipan ko rin na hinawakan niya ako. Hinawakan ako. Nasaan ang Shen Qinglan? Pumunta ako sa kumpanya kasama ang mga magulang Ngayon, ko. Maging mabuti ka. Pumunta sa school para mag-class. Pagbalik mo ng hapon, mag-training. Huwag kang mag-slack off. Hindi ba siya may sugat pa? Bakit pumunta sa kumpanya? Hayaan mo na. Pumunta muna ako sa school para mag-class. Bro, Bro, matagal na tayong hindi nagkita. bro, tignan mo ang sugat sa mukha ko. Kung makikita ng mga fans ko ay hindi maganda. Hindi. Ang sugat sa mukha mo ay gumaling na. Siyempre, ginamit ko ang pinakabago naming scar ointment. Sobrang effective. Bro, subukan mo. Malalim lang ang sugat. Pero mga superficial wounds lang. Oo nga, mag-ingat kayo. Hanggat maaari, huwag hayaang gumalaw ang kaliwang kamay niya. Ang sugat niya kahit gumaling ay magkakaroon ng scar. Ganito, bigyan mo ako ng isang bagong set. May urgent need ako. Sige bro, sa susunod bibigyan kita. Si Boss Lu Jr. ba yan? Hindi ba siya mahilig pumunta sa opisina? Bakit bigla siyang pumunta ngayon? Narinig ko, pinili raw ni Boss Lu ang magiging asawa niya. Siguro hinahanap niya ang magiging asawa niya. Hindi ko inaasahan. Na may makakaya maliit na na demonyo. HMP. Mamaya, si Shen Qinglan, kapag nakita niya na ganito ako ka-concern sa kanya, siguradong matutuwa siya ng sobra. Lanlan, ito ang aming Lu Group. Honey, ayos ka lang ba? Tatay, anong nangyari sa'yo? Noon pa, nalaman ng daddy mo na may sakit siya. Nitong mga nakaraang taon, nagpapagamit kami sa ibang bansa ng palihim. Ang bagay na ito ay biglaang nangyari. Kahit na ang aming pamilyang Lu ay mukhang mayaman at malaki ang negosyo. Pero, marami ring kalaban sa likod. Lalo na ang pamilyang Gu. Ang pamilyang Gu? Wow. Kami ng pamilya nila ay matagal nang nag-aagawan sa lupa. Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya namin ay mas nangunguna sa pamilya Gu. Noong nakaraan, para lang makakuha ng proyekto, pinatay nila ang mga tauhan namin. Natatakot lang ako, baka sakaling may mangyari sa amin. Si Luzie ay hindi kayang pamunuan ang buong pamilya. Kaya wala kaming magawa kundi hanapin ka. Sana, matulungan mo kami. Naayusin ang pamilya Lu. Bakit? Kayo nagtitiwala sa akin ng ganito? Matanda na ako. Hindi ba? Alam ko kung anong klaseng tao ka. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Oo nga pala. Si Luzie ngayon ay nakikinig sa'yo. Kumusta ang pakikisama ninyo? Anong pinag-uusapan ng tatlong yon? Mukhang medyo matigas ang ulo. Pero bata pa naman. Mapapalambot din yan. Mabuti naman. Isa lang ang anak namin. Basta ikaw, pakituruan mo siyang maging masunurin at mag-aral ng maaga para maging tagapagmana ng pamilya Lu. Ako, naghanda ako ng 100 milyon bilang premyo. Tama. Naghanda rin ako para sa'yo ng mga mamahaling bag, alahas. Pumili ka lang. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Dahil nangako ako sa inyo, ako na ang bahala kay Luzie. Mabuti naman. Kayo. Nakapag-asawa na ba kayo? Siya. Maayos naman siya sa lahat ng bagay. Parang doon lang talaga. Parang hindi gaanong maayos. Ako, hindi ko pa alam yon. Kaya pala pinakasalan niya ako dahil may kasunduan siya sa mga magulang ko. Tapos sinabi pa niya na hindi ako maayos.
Parang narinig ko ang boses ni Lucy. Imposible. Lanlan. Ang batang yan na si Luzie ayaw pumunta sa kumpanya. Mali lang ang narinig mo. Lanlan, hindi masama ang puso ng batang yan. Basta magkasundo kayong dalawa at magkaroon agad ng anak. Magiging masaya kayo sa hinaharap. Sige, naiintindihan ko. Mabuti. Pagkaraan ng ilang panahon, pupunta kami sa ibang bansa para magpagamot. Ang Lucy Group natin, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Tara na. Tara. Pasok. Hindi ba't nasa eskwela ka? Bakit ka pumunta sa opisina? Kanina, dumaan ako sa ospital. Sakto, bumili ako para sa'yo. Ito yung ointment para sa peklat. Tandaan mo, lagyan mo araw-araw ha. Kapag may naiwang peklat sa katawan mo, hindi maganda tingnan. Kaya, ikaw ba ay talagang pumunta para dalhan ako ng gamot? Kalokohan! Ako ay, dumadaan lang. Dumadaan lang? Pero, hindi ako makakapaglagay ngayon. Sa susunod na lang. Ay, hindi pwede. Paano kung makalimutan mo? Umupo ka ng maayos. Tutulungan kita. Nasaktan ba kita? Ang bango niya. Ang amoy na ito. Pamilyar din. Chinglan, sa katawan mo? Ang bango? Luzie, anong klaseng kalokohan ang pumapasok sa isip mo? Sina, tandaan mo, ipahid mo yan tuwing umaga at gabi. Anong dahilan ng pagpunta mo dito ngayon? Wala ka bang ibang pakay para hanapin ako? Anong oras ka ba matatapos ngayon? Kakakapasok ko lang sa kumpanya. Marami pang proyekto ang hindi ko gamay. Hindi pa sigurado ang oras. Bakit? May kailangan ka ba? Meron. Isang napakalaking bagay. Kanina mo sinabi, hindi ako magaling magkaanak. Kaya ngayon patutunayan ko kung magaling nga ba ako o hindi. Lalaki, ganyan talaga kayong mga lalaki. Hindi kayo matiis. Di ba sinabi mo dati na hindi tayo close at maghihiwalay din naman tayo? Pinaghirapan mo talaga akong guluhin at tawaging asawa. Hindi ba't gusto mo lang maging misis ko? Ngayon, papayag ako sa iyo ngayon. Nakalimutan ko. Ngayon, regla ko ngayon. Wag na. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Sa susunod na lang ulit. Sa susunod, seryoso ako. Ako rin, seryoso ako. Masama talaga pakiramdam ko ngayon. Sa susunod na lang. Assistant Xiu, palayasin mo siya. Shen Qinglan, 22 anyos pa lang ako. Kaya kong magkaanak. Nagkamali lang ako kanina. Ako. Ang hina ng katawan kong ito.
Hindi pwede. Pupunta na lang ako para tingnan. Presidente Sien. Ito po ang hinahanap ninyo. Espesyal na assistant para sa inyo. Paumanhin po. Ingat po, Presidente Shen. Kuya. Kuya, buhay ka pala. Nahanap na rin kita. Alan, namatay na ang ama sa digmaan. Kuya, ako ang magtatanggol sa dakilang siya. Bay. Ikaw, dito sa bahay, magtanim ka ng mirasol. Kapag namulaklak na ang mga iyon, uuwi talaga ako. Kuya, maghihintay ako. Dapat ligtas kang makabalik. Binibini. Ang panganay na Ginoo, namatay sa digmaan. Kuya, Ginoong Shen, baka nagkakamali ka ng pagkakilala. Ako, hindi ako ang kuya mo. Oh, ikaw talaga siya? Magkamukha kayong magkapareho. At nangako siya sa akin na babalik siya para hanapin ako. Mayroon pa tayong birthmark na minana sa pamilya. magandang linggo. Kape ang hawak. Lahat ng mata nakatutok. 3, 2, 1, aksyon, peace sign. Mga bituin sa mga mata. Tsokolate mula sa langit. Lahat ay inayos ng maigi. Pag-ibig, yehey, 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 yehey. Magandang linggo. Bro, yay. Yeah. Yay. Bakit ang lungkot-lungkot mo ngayon? Baka naman, sinigawan ka na naman ni Mrs. Ha? Paano naman nangyari yun? Sasabihin ko sa inyo, ako ang amo sa bahay. Araw-araw siya'y sumusunod lang sa akin. Oh, Sir Ye, kung talagang may posisyon ka, makakapunta ka pa ba rito para uminom? tama, Sir Yi. Hindi ko inaasahan na ngayon. Ikaw pala yung matigas ang labi pero malambot ang puso. Paano mo dati kayang personal na magbigay ng ointment para sa peklat sa isang babae? Tama nga. Umalis ka! Alas 8 na. Wala pa ring tawag sa akin. Ganito yan. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag ngayon ay para humingi ng payo sa inyo. Ano sa palagay nyo ang dapat kong gawin para magustuhan ako? Ng asawa ko? Gusto mong itanong kung anong tipo ng lalaki ang gusto ni Mrs.? Sa tingin ko wala kang pag-asa. Nandito ako para magpagawa kayo ng mga ideya. Sige, ganito na lang. Kung sino sa inyo ang may pinakamagandang ideya, sa kanya mapupunta. Malibog. Ang mga babae, gustong-gusto nilang makakita ng lalaking umiiyak. Ang luha, parang pampasiglayan para sa kanila. Tama nga. Gusto ng mga babae yung mga lalaking mukhang seryoso sa harapan, pero sa totoo lang, hindi talaga seryoso.
Ito. Magagawa kaya to? Huy, anong sabi sa mga short drama? Ang katayuan ng Legal na asawa, ang ugali ng isang puta, kailangang makipag-agawan para magtagumpay. halika Sir Ye. Tingnan mo. Ikaw, pinapabenta niyo ako ng laman? Naku, Sir Ye. Gusto ng mga babae ng gwapo. Sa ganda ng mukha mo. Hindi ba matutukso si Mrs. ng husto? Tama, Sir Ye. Huwag mong isipin na noong nag-aaral tayo, suportado tayo ng pamilya, pero ang talino nating tatlo, likas yan. Sir Ye, magtiwala ka. Naisip ko na ang mga paraan. Oo nga. Bakit kaya? Tinatawag lang niya akong asawa? Dahil ba nagagandahan siya sa akin? Mas gusto niya talaga ako. Kung hindi, matagal na siyang humanap ng iba. Siyempre. Sir Ye, magtiwala ka. Ang kaligayahan mo. Aming tatlo ang magbabantay. Kuya, nakauwi na ako ng maayos. Magpahinga ka ng maaga. Lanlan? Ma, nakauwi na kayo. Luzie, hindi pa ba siya umuuwi? Palagi siyang maaga umalis at gabi na umuuwi nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Baka kaya dahil tinanggihan ko siya dati? Kaya galit pa rin siya? Ang gabi na, hindi pa rin umuuwi. Nasaan ka ba? Yun, ito, ako. Kasama ko sina Wang Quan at Fu Gui. Nag-aaral kami. Oo, nag-aaral. Talaga? Economics. Modernong teorya ng teknolohiya ay Ito, tungkol naman sa kung bakit ito, economics. una, mula tayo dito papunta sa Sina? Mukhang totoo nga na mabait kang sumunod at maayos kang nag-aaral. Honey, kung ganun ako kabait, pwede bang bigyan mo ako ng maliit na pabuya? Pabuya? Pwede naman. Sabihin mo, anong gusto mong premyo? Mamayang gabi, mag-dinner tayo. Si, Sir Ye, pumayag na talaga si ate? Kumusta? Pumayag ba siya? Siyempre naman, pumayag siyang samahan ako mamayang gabi. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Kumain. Sabi niya, gusto niya ang sunflowers. Tama ba ang pagkakaayos ko? ngayong gabi, tayo lang ba ang magkasama sa dinner? Tumulong ka sa akin noon, di ba? Ilibre kita. Ngayon tayo lang ba ang kakain? Tumulong ka sa akin noon, di ba? Kaya ipapakain kita. Ano? Ayaw mo? Dati, sinabi mo, ayaw mong makasama ako. Ngayon na ikinasal na tayo, pwedeng subukan natin na magkasama. At saka, nakalimutan mo na ba? Kaarawan mo ngayon? Kaarawan ko? Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Si. Ate, maligayang kaarawan. Sa nakaraang buhay, namatay ang tatay, kuya, at nanay ko. Ang tagal ko nang hindi nagdiwang ng kaarawan. Huwag masyadong matouch. At saka, may inihanda rin kami. Para sa'yo. Sorpresa? Hoy, hoy, hoy! Ang ngiti sa aking labi. Lalala, ang saya sa aking puso. Tahimik lang siya, nakangiti sa akin. Alam kong hinihintay niya ang aking karosa. Hoy, hoy, hoy! Ang ngiti sa aking labi. Lalala,
Ang saya sa aking puso. Tahimik lang siya, nakangiti sa ikin. Alam kong hinihintay niya akong yakapin. Yakapin, yakapin, yakapin. Isasakay ko siya sa karosa. Bakit ka umiiyak? Hindi mo ba gusto ang sayaw? Kasalanan nila to. Sabi ko na nga ba, gusto mo ng seryoso. Tapos, ganito pa ang ginawa nila. Gusto ko naman. Talaga? Yung huli, aksidente lang yon. Ngayon, baka pwede nating subukan ulit. Anong susubukan? Mahal ko. Gusto kong gawin natin ang wedding night natin ng mas maaga. Ngayon? Ngayon? Ito, nasa labas tayo. Alam ko. Nasaan na ang asawa ko? Kagabi ba? Nanaginip lang ako? Totoo pala, kagabi, tayo'y nakagawa ng 7 beses. Baka naman. Pagkatapos akong gamitin, tatakas na lang siya? Kaya pala, siya pala ang gumagawa ng almusal ko. Gising ka na. Nag-business trip ang mga magulang ko. Anong gusto mong kainin? Tayo na lang ang magluluto. Anong gusto ko? Ikaw ang magluto ng lahat ng gusto ko, ha? Chicken hot pot. Lagyan mo ng bituka ng baboy. Tuwalya ng baka, laman loob ng baka. At saka, shiitake at enoki mushrooms. Kabuti. At sobrang anghang, ha? Chicken hot. Hot. Di ko pa yan naririnig na putahe. Pero pwede naman akong matuto. Ikaw ang gumawa nito? Mukhang hindi masarap tingnan. Wag mo na lang kainin. Sinong nagsabing hindi pwedeng kainin? Pwede to! Masarap ba? Masarap. Ang sama-sama ng lasa. Wag mo na lang kainin. Sino ang nagsabi na hindi masarap at hindi dapat mag-aksaya ng pagkain? Ginawa ng espesyal ko, talagang masarap. Ikaw, kanina ano ang tawag mo sa akin? Kapag nagpakasal, hindi ba ganyan ang tawag? Ayaw mo? Gusto ko. Basta, masaya ang aking mahal. Kahit ano ang tawag, okay lang. Hindi ako nagkagusto. Ikaw ang nagkagusto, di ba? Kung ganon, sa susunod, hindi na ako tatawag. Hindi pwede. Ano ang ginagawa mo? Nasa restaurant tayo. Huwag kang mag-alala. Wala ng tao ngayon. Hindi ba gusto mo palagi na maging ako? Isang magaling na estudyante? Lanlan. Ako at ang tatay mo may problema sa ibang bansa? Pumunta ka rito agad. At huwag mo itong ipaalam sa iba, okay? Alam ko na. Kaninong telepono ito?
Baka mag-business trip ako sa mga susunod na araw. Sandali, ikaw, manatili ka lang sa bahay. Mag-aral ng maayos. Mag-report ka sa akin araw-araw. Alam mo, Biyaheng trabaho? Ako, ano ang gagawin ko? kung talagang ayaw mong mahirapan ako na ganyan ang hirap, magsumikap ka ng maayos. Para maagang magmana ng kumpanya. Gets ko. Paalam. Yeah. Kanina ko lang nakita na umalis na ang asawa mo. Pwede na tayong gumala ngayon. Oo nga, Gaano nakatagal na hindi tayo nagkakarera. Tara na, lumabas tayo at mag-ehersisyo. Anong galagala? Mula ngayon, gusto kong mag-aral ng mabuti. Ano? Mag-aral? Yeah. Tayong tatlo mula pagkabata. Hindi tayo nag-aral ng higit sa 1 taon, di ba? Oo nga. Dati yon, Ah, gusto kong mag-aral. Kayo rin? Hindi kayo pwedeng tumakas. Tulong. ayaw kong maging kasama sa pag-aaral. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gusto sana naming magpagamot sa ibang bansa ng tatay mo at ako. Pero habang nasa daan, tinugis kami ng mga tao ng pamilya Gu. Para lang maprotektahan ako. Kaya siya nasugatan ng malubha. Kumusta na? Doktor, kumusta na ang asawa ko? Pinakamalala ang pinsala sa ulo ni Ginoong Lu. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya tungkol naman sa... Kung magigising pa siya sa hinaharap, nakasalalay na yan sa tadhana nila. Umanap agad ng pinakamahusay na medical team. Ano man ang gawin, gusto kong mabuhay ng maayos ang pasyente. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabait si tatay, tutulungan siya ng langit. Makakaligtas siya, sigurado ako. Mamamatay na yan. Umaasa ka pang mabubuhay pa yan? Gusto mo pa siyang iligtas? Gu Chen? Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako rito. Siyempre, para panoorin kayong magmukhang tanga. Aray, sabi ko nga, grabe na ang sakit ni Lu Laiting. Sa tingin ko, ang pamilya ninyong Lu. Dapat maghanda na ng libing. Pagdating ng panahon, siguradong magpapaalam ako ng maayos sa kanya. Ikaw, Shen Xinglan, hinampas mo na naman ako. Ikaw nga ang sinasapok ko. Naalala ko, sinabihan na kita noon. Kung muling gagawa ka ng masama sa pamilya Lu, hindi kita palalampasin. Ikaw, nang babanta ka pa sa akin? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa tatay ko para paginitan ka niya? Akala mo ba, pag hinanap mo ang tatay mo, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Subukan mong umuwi ngayon. At tingnan mo kung ano na ang kalagayan ng pamilya ninyong Gu. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo subukang umuwi ngayon at tingnan kung ano ang kalagayan ng pamilya Gu sa ngayon? Ang mundong ito ay umabot na sa ganitong kalagayan. Gamit lang ang computer. Hindi na kailangang pumasok sa kuta ng kalaban ay makukuha na ang ebidensya ng krimen nila. Nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya ng krimen ng pamilya Gu. Ang mga kaugnay na bahagi ay iniimbestigahan na. May panahon pa para umalis. Tingnan mo, sasamsaman na. Imposible. Shen Qinglan, kung may mangyari sa pamilya Gu, hindi kita patatawarin. Lan. Pinagbuhatan mo ng kamay si Gu Chen hanggang sa maging ganito ang pag-target sa pamilya Gu. Natatakot ako. Lagi tayong tinatarget ng pamilya Gu, ang pamilya Lu. Kahit gusto natin na magkaroon ng kapayapaan, hindi rin nila tayo pahihirapan. Kaysa ganito, mas mabuting patayin ang ugat at wakasan ang problema ng tuluyan. Lan. Sa susunod, kailangan mong maging maingat. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ngayon ay ang kalagayan ni Papa. Hindi dapat malaman ng publiko. Kung hindi, magkakaroon ito ng malaking epekto sa pamilya Lu. Pagkatapos,
Sasamahan kita sa pag-aalaga kay Papa. Binibining lumalaki ang pag-unlad mo nitong mga nakaraang araw. Hanggang dito na lang muna ang klase. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, magtanong ka lang sa akin. Salamat, Guro. Ingat po. Kuya, kumusta na ang lagay ng kumpanya? Yung mga proyekto kamakailan, naipadala ko na sa'yo sa cellphone. Oo nga pala, nakulong na ngayon ang mga gu. At kinumpiska na rin ang lahat ng ari-arian ng mga gu. Sige, mauna na ako. Baba na ako. Mahal, kanina lang, pinuri ako ng guro. Sabi, may pag-unlad na raw sa pag-aaral ko. Kailan ka ba uuwi? Ito yung pinaghirapan kong pagbuo ng abs. Mahal, ayaw mo ba talagang humiga sa abs ko para matulog? Tapos na ang pag-asikaso sa pamilyang Gu. Kamakailan? Gumaganda na ang pakiramdam ni Papa. Panahon na para umuwi na rin ako. Sakto, para mabigyan ko siya ng sorpresa. Kuya Ye, mahigit kalahating buwan na tayo rito nag-aaral? Sakto, wala naman ngayon si ate. Baka gusto nating gumala? Oo nga, Kuya Ye. Gumala tayo. Bakit hindi pa rin sumasagot sa akin ang asawa ko? Ano bang nangyayari? Abala ba siya? O naiirita na siya sa akin? Naku, Kuya Ye, may problema. Malaking problema. Naku, narinig ko na dati. May nangyari sa pamilya Gu. Hindi ko inakalang totoo. Nahuli ang ama ni Gu Chen. Mula noon, nawala na ang pamilya Gu. Iyon din ang pamilya Gu nila. Sarili nilang gawa. Karapat dapat. Sa ganito, tingnan natin si Gu Chen sa hinaharap. Matatakot pa ba siyang gawin ang gusto niya? Uuwi na ako ng hapon. Maghintay ka ng maayos sa bahay. Huwag kang magpapalipat-lipat. Bababa na ang asawa ko. Wang Quan Fugwe. Lahat, mag-igting kayo. Gusto kong bigyan ng asawa ko ng isang seremonya ng pagtanggap. See? Luzie, Shen Qinglan, pinagkaitan ninyo ako ng lahat. Hindi ko kayo palalampasin. Sabi ko na nga, kaya kong umuwi mag-isa. Barado ang paliparan. Sa panahong ito, napakahirap ng ginawa mo. Magpahinga ka ng maayos. Salamat din sa'yo na nasa bansa. Palaging tumutulong sa pag-asikaso. Kung hindi, mabubugbog ako. Ginagawa ko itong lahat. Para rin sa'yo. Tara na. Mag-ingat. Kuya, ayos na lang ba? Kuya? Kuya, dadalahin kita sa ospital. Kapit lang, kuya ngayon, hindi na kita pababayaan pang mawalay sa akin. Ayon sa oras, dapat nakalabas na siya. Oo nga. Kuya Ye, baka
Baka nag-aayos pa ng gamit si Mrs. Baka dapat maghintay pa tayo. Mali yata, Kuya Ye. Tiningnan ko ang impormasyon ng flight. Ang flight ni Mrs. ay maaga dumating. Dapat, matagal na siyang nakalabas. Maaga dumating, pero hindi sumasagot sa tawag ko. Baka may nangyari. Masama ang balita, Kuya Ye. Si Mrs. ay nasa ospital ngayon. Ospital. Ha? Sino ang nagsabi sa'yo? Totoo. Parang asawa ng kuya mo. May nangyari sa kanya at sa assistant niya. Tara na, bilis! Miss Shen, nasugatan ang bato ng pasyente. Kailangan ng transplant surgery para mailigtas ang buhay niya. Buster, Ano? Doktor, kapatid ko siya. Schedule ang matching test ngayon. Kailangan ko siyang iligtas. sige, sumunod ka sa akin. Shen Xinglan. Shen Xinglan, nasaan ka? Huwag kang magkaroon ng anuman. Shen Xinglan. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi na kita pababayaan pang mawalay sakin. Nangako ka sa akin. Sinabi mo na kapag namulaklak na ang mga sunflower, babalik ka para samahan ako. Sinabi mong tayo ay magkasama habang buhay? Jingyang, sinabi mo na tayo ay magkasama palagi. Shen Xinglan. Ayoko pala talaga sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, kasama mo siya, di ba? Matagal na akong hindi nakakauwi. Si Lucy malamang nag-aalala na. Pakiusap, alagaan mo ang pasyente. Kung may mangyari, tawagan mo agad ako. Pinibining asawa, nakauwi na po kayo. Nasaan si Lucy? Wala po si Ginoo dito. Alam niyang babalik ka, kaya sumundo siya sa'yo. Hindi kayo nagkita? Ano? Tagay. Sige, tara, Kuya. Kuya Ye, talaga bang balak mo na hindi sagutin ang tawag ng asawa mo? Oo nga, Kuya Ye. Alam mo, naglagay pa ng curfew ang asawa mo para sa'yo. Talagang hindi ka uuwi. Kapag nag-aaway kayo, Tumahimik ka! Mula ngayon, wag na wag niyong babanggitin ang babaeng yun sa harap ko. Lucy, nasaan ka ngayon? Hoy, Totoy. Mag-isa ka lang? Samahan mo na lang ate. Umalis ka! Huy, may pagka-unique ka pala. Nandito tayo para mag-enjoy. Bakit hindi mo? Subukan dito? Umalis ka! Bingi ka ba? May asawa na ako. May asawa? Oy, mukhang bata ka pa. Wala ka pang singsing. Paano ka nag-asawa? Nababaliw na si Guchen ngayon. Paano kung may gawin siyang masama kay Lucy? Kailangan nating hanapin siya agad.
Bulag ka ba? Sabi ko na, may asawa na ako. At sasabihin ko sa'yo, hindi mo kayang pantayan kahit kuko niya. Lumayo ka sa akin. Kung hindi ka titigil, hindi ako magdadalawang isip. Ang lakas ng loob mong sumuway sa akin. Ikaw ang una. Pero, ang gusto ko, makukuha ko. Anong gagawin mo? Lugar ko ito. Ano ang gusto ko? Alam mo naman. Dalhin niyo siya sa kwarto ko. Gusto mong matulog sa asawa ko? Nagpaalam ka ba sa akin? Ikaw ba? Siya, asawa ko siya. Asawa mo nga pala siya. Kung ganon, hayaan mo na siya ngayon. Anong hinihintay mo? Uwi na tayo. Luzie, kulang ba ang binibigay kong takdang aralin sa'yo? Pwede bang tandaan mo kung sino ka talaga? Dahil, Malapit na ang exam mo. Sa lagay mo ngayon, paano mo maaalala? Simula bukas, ako na ang mag-check ng aralin mo. Gabi-gabi bago matulog. Dapat pag-ibayuhin mo ang pag-aaral sa pamamahala ng kumpanya. Akala mo ba sa buong Rongcheng, sa libu-libong dalaga, may gustong magpakasal sa'yo? Kung hindi kami ng tatay mo ang maghahanap ng mapapangasawa mo, hindi ka makakapag-asawa habang buhay. Shen Qinglan, gusto mo bang umalis na ako? Pag naman ako na ang pamilya Lu? Sa totoo lang, simula pa, isa lang akong manggagala. Sige, hindi na ako mag-aaral mula ngayon. Hindi na mag-aaral. Ate, mula ngayong araw, sisikapin kong magsanay ng mabuti sa martial arts para sa hinaharap upang protektahan ang mga mamamayan ng Daxia. Tingnan mo ang sarili mo. Ganyan ang itsura mo ngayon. Wala man lang kahit kaunting pagkilos ng isang responsable sa pamilya. Kung ganyan ka, paano ka haharap sa mga magulang mo? Alam mo ba kung bakit pinapakasal ka sa akin ng mga magulang mo? Kung bakit pinag-aaral ka pa nila ng husto? Hindi ba't para sa ikabubuti mo lang ang lahat? Para sa ikabubuti ko? Alam kong nahihirapan ka nitong mga nakaraang araw, pero alam mo ba ang kalagayan ng kumpanya? Tama na. Alam mo ba? Ikaw ang pinahanap ng nanay ko para magdisiplina sa akin, parang isang guro. Kahit anong pagsisikap ko, kahit gusto kong maging katulad ng gusto mo, hindi mo naman ako gustong makasama. Oh, nandito ako para disiplinahin ka, pero hindi rin ako. Huwag kang magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng taong puro disiplina lang ang alam. Kahit na, ikaw ay dahil lang sa nanay ko na nag-arrange ng marriage natin ng walang plano. Dahil sa nanay ko kaya ikaw ay nagpakasal sa akin, di ba? Ano ang ibig sabihin ng sinasabi mo ngayon? Shen Qinglan. Mag-divorce na tayo. Divorce? Hindi pwede. Luzie, kahit gusto mong mag-divorce, hindi papayag ang mga magulang. Kahit hindi sila payag, aalis ako ng mag-isa. Saan ka pupunta? Gabi na. Huwag mo ako pakialaman. Hindi pwede. Ikaw ang asawa ko. Gabi na, baka may mangyari sa'yo sa labas. Ako. Ano ang pakialam mo? Hindi ba gusto mo ang mga masunurin at cute? Hanap ka ng iba. Pinapahanap mo ako ng iba? Luzie, ikaw. Pinapahanap mo ako ng iba.
Luzie, ikaw. Lanlan, ayos ka lang ba? Okay lang. Itong si Luzi, talagang isang gago siyang hari ng demonyo. Lanlan, ikaw at si Luzie, talaga bang maghihiwalay na kayo? Hindi. Pupunta na ako ngayon para magpaliwanag sa kanya. Lanlan, Di titigil hanggat di ka pa umiiyak ng husto. Yege, magpahinga ka muna. Magpahinga ka muna, Yege. Kuya, magpahinga ka na kuya. Pahinga mo naman boses mo. Tumigil na ako sa pagkanta. Tama na, di na ako kakanta. Yege, sabi mo bumalik na si Mrs. Di ka sumama sa kanya para mag-gimmick sa gabi. Bakit sa amin ka sumama? Tigilan mo nga yan. Kung di sumama si Yege para mag-gimmick, malamang tinaboy siya ni Mrs. Di ba? Alam ko na. Yege, siguradong pinagtripan ka na naman ni Mrs., di ba? Bakit? Oo nga, bakit? Bakit? Kasi maghihiwalay na kami. Naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Ito ang tawag doon. Bagong kasal pa lang. Ginagamit lang ang hiwalayan bilang dahilan, nagpapakipot lang sa pagmamahalan. Tama ba? Hindi ako, siya. Ha? Hindi niya talaga ako mahal. Hindi, ano ba? Bigyan niyo naman ako ng reaksyon. Reaksyon! Kuya Ye, anong reaksyon ba gusto mo? Oo nga, sabi mo hindi mo siya gusto. Hindi ka rin niya gusto. Hindi ba't alam niyo na yan? Mula pa sa simula? Ha? Oy, Kaninong panig ba kayo? syempre sa panig mo. Kuya Ye, Talagang sa panig ka namin. Sa panig mo. Kaya, sabihin niyo nga, ano ba talagang mali sa akin? Hoy, baka hindi sapat ang laki ng chest muscles ko ngayon? O baka itong maliit kong tiyan ay hindi kaaya-aya, kaya hindi niya ako gusto? hoy, sa itsura mong bulakbol ngayon. Walang babae ang magkakagusto. Tama, Kuya Ye. Ang gusto ng mga babae ngayon, yung matino at responsable, yung kahit kailan humarap sa kanila para umamin ng pagkakamali. Tisk, ang dami niyo pang sinabi. Parang kayo ang nakapag-asawa. Kuya Zie, huwag mong isipin na hindi pa ako nakapag-asawa. Pero kahit papaano, ako ay isang playboy sa pag-ibig. Pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa damdamin, ako pa rin ang masasandalan dito. Tama ba? Kuya Zie, kung may gusto kang babae, dapat mong lakasan ang loob at suyuin siya. Oo nga. Ate Kinglan. Ay, yun na siya. Tama ba? Ito ang tinatawag na malapit sa tubig ang tore ang unang nakakakuha ng buwan. Ang unang gumawa ang mananaig. Sabihin mo, kapag dumating ang panahon, Ate Kinglan, naghiwalay na. Nagpakasal na ulit. Nakabuntis na siya nang una ikaw ay hindi pa rin makaka-move on. Hindi ba, Kuya Zie, gusto mo bang hintayin siya na maghiwalay at magpakasal ulit? Sa ganitong paraan, maging masamang lalaki, masaya ka ba? Tara na. Ano? Gusto niyang magkaanak sa iba. Hindi talaga pwede. Hindi ko papayagan. Luzie. Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Luzie. Nasaan ka na ba talaga? Miss Yen, may masamang nangyari. Score, yan? Ang kalagayan ni Jingyang biglang lumala. Dali-dali mo. Pumunta ka sa ospital. Sige, pupunta ako agad. Miss Shen, may problema. Biglang lumala ang kalagayan ni Jingyang. Dali-dali ka. Pumunta ka sa ospital. Ano? Pupunta na ako agad. Mr. Gu, ginawa ko na ang lahat ng iniutos mo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ang asawa at anak ko. Huwag kang mag-alala. Basta't makinig ka pa rin sa mga plano ko sa hinaharap. Hindi ko sasaktan ang pamilya mo. Itong batang to,
Dapat siyang disiplinahin. Tay, nanay. Nasaan si Shen Qinglan? Ikaw, yang batang yan. Ako, si Rongyi, napakahirap. Matagal kong hinanap ang mapapangasawa mo. Ikaw naman, lagi mo siyang inaasar. At gusto mo pang hiwalayan siya. Ikaw talaga. Wala akong ginawa. Wala? Dahil may ibang gusto siya. Nitong mga nakaraang araw, kasama niya siya. Kasama ang iba. Anong sinasabi mo? Nitong mga nakaraang araw, ako at ang tatay mo nasa ibang bansa. Inis na ni Guchen. Ang tatay mo, muntik nang maaksidente. Natatakot kaming kumalat ang balita. Masama para sa pamilya Lu. Palagi siyang kasama ko sa ibang bansa. Pinapangasiwaan ang trabaho dito sa bansa. Nagkamali ako sa kanya. Tama. Kung may mangyari man sa kanya, magdudusa ka sa paghihinayang. Pupunta ako sa kanya ngayon. Ipapaliwanag ko ng maayos. Kuya, Guchen, ikaw? Ako. Anong balak mo? Anong balak? Ikaw ang nag-report sa pamilya Gu, naubos ang lahat ng meron ako. Kung haharapin mo ako, uunahin kitang patayin. Tapos, dahan-dahan kong pahihirapan hanggang mamatay si Lu. Yeah. Ikaw lang? Tama. Shen Qinglan. Sa totoo lang, wala namang sakit si Jingyang. Sinadya kong sabihin niya yon. Ang gusto ko ay di ka na makakabalik pa. Ikaw. Sa kwartong ito, naglalagay ako ng pampatulog. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong ipadala ang buong pamilya Lu para samahan ka. Umalis na tayo. Guchen, anong ginagawa mo rito? Ako? Siyempre para panoorin kayo at pagtawanan ng pamilya Lu. Ikaw. Maayos na maayos ang pamilya namin. Ang tunay na katawa-tawa. Ay ang pamilya ninyo, di ba? Oo. Pero kung wala si Shen Qinglan, ang pamilya Lu, ikaw na lang ang masamang tao na natitira. Kung ang pamilya Lu ay mapupunta sa'yo, gaano pa katatagal ito? At saka, hindi na babalik si Shen Qinglan ngayon. Ang pamilya ninyong Lu ay napaligiran ko na. Ngayon pa lang, lilipulin kita. Tapos, sasakupin ko ang pamilya Lu. Mas madali pa yon, di ba? Anong ginawa mo kay Shen Qinglan? Wala naman. Magpapa-opera siya para mag-donate. Ako naman, noong siya'y nasa operasyon, nagpagawa lang ng konting kalokohan para siya'y mawala ng walang anumang ingay. Kung gagalaw kayo sa kanya, hindi kita patatawarin. Oy, ikaw pa ang makikipag-away sa akin? Lu Zie, ang pamilya ninyong Lu ay napaligiran ko na. Ngayon, lilipulin ko talaga ang pagkatao mo. Lu Zie, hindi ba't ang yabang mo? Kung wala si Shen Qinglan, wala kang kwenta. Ikaw. Naglagay ako ng pampatulog sa kwartong ito. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang, padadalhan kita ng buong pamilya Lu para samahan ka. Umalis ka.
Umalis ka. Luzie. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya makikipag-away sa akin. Kasalanan mo ang pagkamatay niya. Zie, tama ba? Sa mga susunod, tawagin mo lang ako na Ate Lan. Talagang protektahan kita. Naalala ko. Ako si Luzi. Guchen, dahil sa'yo noon, nagtaksil ka sa amin, kaya nasira ang dakilang siya, at nahiwalay ako kay Xiaolan, hanggang sa kamatayan. Ngayon, hindi ko nahahayaang saktan mo kami muli. Luzie, anong oras na? Nandito ka pa rin nagmamagaling sa salita. Ha? Aray! Aray! Ang puwet ko! Anong ginagawa ninyong dalawang walang kwenta? Suntukin niyo siya. Bilis! Halika! Luzi! Nababaliw ka ba? Paano ka ganoon kagaling makipaglaban? Kung magdaldal ka pa, maniniwala ka bang papatayin kita? Mahal. Parang iba na ang pakiramdam ko sa anak natin. Parang nagbago siya. Tama ka. Hindi lang siya naging masunurin. Mas malakas pa siya ngayon. Nanay, tatay, tumawag kayo ng pulis. Ipakulong ninyo sila. Huwag kang mag-alala, anak. Ang bagay na ito, ako na at ang tatay mo ang bahala. Tara na. Pumunta tayo sa pulis. Ayokong makulong. Ayokong makulong. Hindi pwede. Kailangan kong magmadali sa ospital para iligtas ang asawa ko. Luzie, ayos ka lang ba? Mabuti naman. Wala kang nangyari. Akala ko may nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Madali lang para sa akin ang pag-ayos sa mga yon. Hindi ako mamamatay. Mahal, bakit ang lamig mo? Sa akin? Hindi ba ikaw ang nagsabing gusto mong makipaghiwalay sa akin? Bakit mo pa ako tinatawag na misis? Ako. Alan, ayos ka lang ba? Ang pag-uwi mo ngayon ay para lang makipaghiwalay sa akin? Hindi ba ikaw ang nagsabi na gusto mong makipaghiwalay? Nagdesisyon na ako. Ayaw ko nang makipaghiwalay dahil alam ko, ako lang ang taong gusto mo. Luzie, paano mo nasabi na ikaw lang ang gusto ko? At saka, paano kung ako? Ate Lan, naalala mo pa ba palagi ang nangyari sa nakaraang buhay? Ano ang sinasabi mo? Narinig ko. Ate Lan, kung may susunod na buhay, ako, sasabihin ko agad sa'yo. Mahal kita. Huwag. Luzie, huwag. Luzie, mahal din kita. Ikaw lang ang palaging gusto ko. Kung may susunod na buhay, sisiguraduhin kong maagang makita ka at pakakasalan kita. Kaya ikaw din? Alan, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi ninyo? Ikaw, kuya ng asawa ko, bumalik ka lang para agawin ang asawa ko, di ba? Maniniwala ka bang susuntukin kita? Ikaw na pangatlo. Ha? Kung tatanggapin ko ba ang biyenan kong ito, depende pa yan sa mood ko. Bienan? Ano bang ibig sabihin yan? Siya ang matagal nang nawawalang kuya ko. Jingyang. Ate, noon sinabi mo pa, maganda ang pakikitungo niya sa'yo. Sa tingin ko hindi. Umuwi ka na sa amin. Kuya, nagkamali ako. Kapag dinala mo siya, paano ako mabubuhay?
Luzie, buntis na ako. Saan pa ako pupunta? Ginang. Ikaw, buntis ka? Oo, kailan mo balak? Pumunta sa amin para magpakasal? Bukas na. May sariling pamilya na ako finally.